Sa ulo ng mga nagbabagang balita, si Dane nagsasalita. So bakit nga ba kabali-balita na ako ay nagsasalita? Kasi kahit na ako ay isang manunulat ng balita, hindi ako marunong magsalita. So itong ginagawa ko ngayon ay isang foreign concept, no? Sa totoo lang, mas draw ako sa mga visual. So may ipapakita ako sa inyo ngayon. Ayan. Para sa akin, ang pagsasalita, nakakatakot siya eh. Parang, hindi ko alam kung anong susunod kong sasabihin. Hindi ko alam kung tama ba yung sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong iisipin ng ibang tao. Yun lagi yung pumapasok sa isip ko pa nagsasalita ako eh. Ano kayang iniisip niya sa akin? Tama ba na ito? Or baka iniisip niya, bobo ako? O baka iniisip niya, walang kwenta naman sinasabi nito? Ganon. So, ito, ginawa ko siya nung grade 10 ako. So, sa larawang ito, ang title nito ay The Face of the Unseen. So, may kita sa larawang ito na yung tao may tape sa bibig. Simula pa lamang nung panahong ito, ine-express ko na yung kahirapan ko sa pagsasalita. Na hindi siya madaling bagay para sa akin. So dito, may mga abstract shapes, may mga hindi maintindihang kulay. Kasi para sa akin yung pagsasalita, sobrang iba niya eh. So itatabi ko muna siya. Nais kong gamitin tong konseptong ito sa aking speech ngayon. Para sa akin, sa buong buhay ko, pakiramdam ko, may tape ako sa bibig. Kasi hindi ko ma-express kung ano yung gusto kong sabihin. Parang may pumipigil sa akin magsalita palagi. Ano ba yung pakiramdam pag may gusto kang sabihin pero hindi mo masabi? Mabigat, di ba? Parang, ay shit, dapat sinabi ko to. Pero hindi mo pa rin magawa. Ang tape para sa akin ay kumakatawan sa takot at panghusga. Na kapag nakadikit yung tape sa bibig, napakahirap tanggalin. Napakasakit din tanggalin. Na-try nyo na ba yung parang ididikit nyo yung tape sa sarili nyo, tapos tanggalin nyo, masakit, di ba? Ito yung parang takot na pumipigil sa atin. Ganon din sa lipunan. Alam kong hindi lang ako yung may experience nito. Yan, Justice for Kian de los Santos. Isang sobrang kontrobersyal na topic. Kapag nagsalita ang lipunan, may consequences. Ayan, namatay. Meron din mga activists. Lahat sila nanganib na. Kung gayon, bakit dapat pa rin ba nating magsalita? Bakit ako nagsasalita? Dahil ang katahimikan ay kamatayan. Ngayon gusto kong sagutin natin, paano nga ba kung yung tape ko sa bibig wala nang dikit? Nung bata ako, dahil bunso ako, hindi ako masyado napapakinggan. Di ba may mga struggles yung mga panganay, may mga struggles yung middle child. Yung struggle ko naman as bunso, mahirap akong pakinggan. Kasi bata ako eh. Kumbaga, pag nagsalita ako sa ate ko, parang hindi naman yan yun. Parang wala namang sense yung sinasabi mo. Pag nagsalita ako sa nanay ko, sumasagot ka pa. Pag di naman sumagot, ano? Ganon. So, para sa akin, napakagulo. Dahil dito, sobra akong nalugmok na, sa akin lang tong emosyon. Sa akin lang tong mensahe. Kaya kahit nagsusulat ako ng balita, hindi ako marunong magsalita. Ayon kay Priestley noong 2023, ang katahimikan ay kamatayan ng sarili. Kasi
Kapag hindi natin napapalabas yung nararamdaman natin, nakakapagod, nakaka-stress. Nandito rin yung nag-uusbong ng depresyon. Ayon sa kanya, kadalasan ng mga hindi nagsasalita, yun, nandun na lang sa gilid. Wala nang paki sa mundo. Kasi masakit yung nararamdaman nila. Ganun yung naramdaman ko nung bata. At kaya hanggang ngayon, dala-dala ko tong takot na to. Na kapag nagsalita ako sa klaseng to, baka wala naman kayong pakialam. Or baka mali naman yung sasabihin ko. Pero ngayong pinakikinggan niyo ako, thank you. Bukod sa sarili, kamatayan rin ito ng mamamayan. Nagkaroon tayo ng common ground doon na silence speaks louder than words. Na dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas, mas pinipili na lang nating manahimik. Kasi kagaya ng pinakita ko kanina, gusto nyo bang mamatay? Dahil nagsalita kayo? Di ba hindi? Yun na yung bumabalot sa atin na kapag nagsalita tayo, may panganib, may takot, may consequence. At maraming mamamayan ang nais magsalita, magprotesta sa katiwalian ng gobyerno, pero nagkakaroon ng suffocating grip. Dahil nananatiling nakadikit ang tape sa bibig. Dahil nananatiling ang society natin ay nagbabalot ng takot sa atin. Nananatiling ang gobyerno ang pumipigil sa ating magsalita. Dahil ayaw nilang mahusgahan, dahil ayaw nilang mapunto yung mga bagay na mali. At dahil mas mababa tayo sa gobyerno, yung pakiramdam natin, mas mababa tayo sa gobyerno, pinipili na lang nating huwag magsalita. Pero hindi yun ang solusyon Kailangan nating magsalita. Kasi tayo ang mamamayan ng lipunang ito. Kung kaya't ang masasabi ko, ang katahimikan ay kamatayan din ng lipunan. Batay sa 2024 Global Expression Report, ang Pilipinas ay may restricted na kalayaan sa pagpapahayag na may score na 40 out of 100. So 0 to 100 yung scale. Napakababa nito, di ba? Demokratiko tayo pero 40 yung kalayaan. Parang mali naman yun. Demokratiko, di ba dapat tayo yung pinapakinggan? Pero bakit yung kalayaan 40 lang? Dahil ito, dun sa takot, sa tape na nakadikit sa bibig natin. Ayon pa sa artikulo ni Umpos, ang Pilipinas ay tahanan ng higit 17 milyong katutubo ng mamamayan, kabilang 109 lilistikong grupo. Hindi rin sila napakikinggan. Ayon rin kay Gonzales, noong 2022, 23.7% ng populasyon ay patuloy na nabubuhay sa ilalim ng poverty line. At hindi rin sila napakikinggan. Hindi rin sila nabibigyan ng pagkakataong magsalita. Para sa akin, ang katahimikan ay kamatayan. Ang katahimikan ay kamatayan ng sarili, mamamayan at lipunan. Mahigit na negatibong epekto sa kaisipan at kalusugan, kagaya ng sinabi ko kanina. Nagbibigay ito ng oportunidad sa tuloy-tuloy na sistema ng pang-aabuso. Yung gobyerno, nahahayaan na lang tayong ganito kasi hindi tayo nagsasalita. Isang mekanismo na nagpapatibay sa pagkakaiba-iba at kawalan ng katarungan. Karapatan nating magsalita. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, Section 4. Karapatan natin ito. Kaya kung sasagutin natin ang tanong, paano nga ba kung wala ng dikit ang tape? Ang sagot dito ay, hindi naman mawawalan ng dikit ang tape Hindi mawawalan ng consequences ang pagsasalita. Laging may panganib, laging merong mga takot na bumabagabag sa atin. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin kayang tanggalin ang tape. Hindi ibig sabihin na hahayaan natin sa atin nakadikit ang tape. Kung kaya tayo ay maghayag sa hindi pantay na kalagayan ng lipunan, ipaabot ang boses ukol sa mga isyong bumabagabag sa atin. Hindi na natin nahayaang tayo ay mamatay sa katahimikan. Hindi na natin nahayaan o hihintayin pang mawalan ng dikit ang tape sapagkat tayo mismo ang magtatanggal ng tape.
Ang katahimikan ay kamatayan. Magsasalita tayo dahil buhay tayo. Ngayon, tinatanggal ko ang tape. Muli, nagbabalita. Ako si Dane Maria Chuba.